Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naghain ng resolusyon si Senator Sherwin Gatchalian upang imbestigahan ang umano'y naging papel ng ilang bangko sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Paliwanag ng senador, dapat masilip kung nagkaroon ba ng kapabayaan ang mga bangko lalong-lalo na sa mga kahina-hinalang transaksyon. Mababatid na sa investigasyon ng Senado, natiskubre na ilang questionabling bank transactions na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso ang konektado umano sa mga kumpanya na idinadawit kay Bamban Mayor o suspended Bamban Mayor Alice Guo. Inatasan ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga pampublikong ospital na tukuyin ang mga fire hazards sa kanilang mga gusali. Paliwanag ni Secretary Herbosa, mahalaga na agad matukoy ang mga lugar na ito upang maiwasan o maagapan ang posibleng pagkasunog. Matatandaang nitong Lunes na sunog ang bahagi ng Philippine General Hospital. Samantala, handaan niya ang ilang government hospital na tumanggap ng iba pang pasyente sakaling may mangyaring sunog sa ilang paggamutan. Bahagyang lumakas ang bagyong Hiner habang tinatahak ang West Philippine Sea. Sa report ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 255 kilometers west-northwest ng Baguio City. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis sa 45 kilometers per hour. Dahil dito nakataas pa rin ang signal number 1 sa northwestern portion ng mainland Cagayan, Babuyan Islands, Apayao, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, host city karong tuigang Davao City dinhi sa Pilipinas sa ikadawang Dialogue City Southeast Asia Conference nga gitambungan sa mga eksperto ug policymakers gikan sa 5 ka mga nasod nga mao ang Pilipinas, Singapore, Malaysia, Thailand ug Indonesia. Giorganisa sa usa ka international intergovernmental organization sa pakigalayon sa usa ka universidad sa Davao City pinaagi sa Al-Kalam Institute for Islamic Identities. Tumong niini nga may sigutan ang papel sa interfaith, intercultural ug interreligious dialogue sa pagpanday ug mas inclusive ug resilient nga komunidad. Highlight sab sa mga aktibidad ang nga mapaambit sa Davao City ang interreligious ug intercultural experiences. Lakip na din ang mga programang pagkalambuan sa syudad, taliwala sa presensya sa nagkalain-laing tribo, reliyon ug kultura nga namuyo dinhi. Unang gilusan among conference sa Bangkok, Thailand, netong tuig 2023. Gikan sa Pilipinas, sunod kini ipahigayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dapatani group sa southern part, almost near Indonesia and near Malaysia, I'm sorry. So they also have some Muslim separatist group. So they also experience armed conflict and violence. Gi-alerto sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR sa Soxargen Region ang publiko human nasiplatan ang usa ka saltwater crocodile sa Sarangani Bay ug kadagatan sa General Santos City. Ang mong buhaya nakita niadtong Setyembre 11 dol sa Barangay Lun Padido sa Malapatan, Sarangani Province. Sumala sa DNR 12, unang nakita ang mong buhaya sa usa ka sea patrol member ug report kini sa ilang buhatan. Gibanabanang anaa sa 3 hangtod sa 4 ka metros ang gitas-on sa saltwater crocodile. Sa karon nakig-koordinar na ang DNR 12 sa mga eksperto kabahin sa tukmang aksyon nga himuon ilabi pa nga highly territorial ang kinaiya sa mga buhaya nga posibleng magdala og risgo sa katawhan. Og mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.